Hello, good morning. Another day, another vlog. Isa na naman pong nakakapagod na maghapon ng trabaho. Nawa po ay magustuhan nyo yung mga mapapanood nyo. Salamat po. Nakapasok na nga po pala ang amo kong babae sa trabaho at ang amo ko po ng mga lalaki ay wala dito ngayon sa Hong Kong. Kahit nga po pala walang pasok ay gumigising ako ng maaga para po mauna ako kaysa sa mga amo ko. Ang amo kong babae ay hindi mahilig mag-almusal, pero kapag andito ang amo kong lalaki at ang aking alaga, kailangan ko magluto ng almusal para sa kanilang dalawa mag-ama. Pag ang amo ko pong babae ang kasama ko, once na nagising na po siya at pumunta na siya sa kusina para uminom ng tubig, doon na po yung hudyat na kailangan ko na pong mag-start na maglinis ng bahay. Kapag si among babae lang po ang kasama ko, nag-i-start po akong maglinis sa sala. Pero kapag amo kong lalaki naman po ang kasama ko dito sa bahay, kahit po gising na siya at nakakain na po ng almusal, nag-i-start po akong maglinis kapag mga bandang 10:00 na po ng umaga. Ang amo ko po kasi ay magkaiba ng patakaran. So kapag kung sino po ang nandito, yun po yung sinusunod ko. Pero pag magkasama po yung dalawang mag-asawa, ang sinusunod ko po ay ang amo kong babae. Nang unang dating po ako dito ay medyo nahirapan ako na intindihin yung patakaran na binibigay nila sa akin. At nahihirapan po ako na sundin kung sino po yung dapat kong sundin. Pero kinalaunan po ay nakuha ko na po parehas ng paunti-unti ang ugali ng isa't isa. Dahil nga po half Chinese at half Australian ang amo ko, hindi po sila ganun kakomportable kapag meron pong katulong na paikot-ikot sa loob ng bahay. Kaya po ang ginagawa ko, kung may mga pagkakataon na pwede na akong maglinis, dun lang po ako gumagalaw para maglinis. Pero normally naman po kapag Monday to Friday, dun lang po ako naglilinis kapag parehas na pong nakaalis ang mga amo ko papasok po sa trabaho. Pag nakapasok na po sila sa trabaho, ay pwede ko na pong gawin yung schedule na gusto ko pong sundin. At wala naman na po ang mga amo ko, kaya natatapos ko naman po siya ayon po sa gusto kong pagkakasunod-sunod, para po pagkatapos ko maglinis ay dun ko naman po aasikasuhin yung mga ibang bagay na dapat kong i-priority tungkol naman po sa alaga ko. Ang medyo nahihirapan lang po ako dito is pag-araw po ng Sabado. Pag-araw po kasi ng Sabado, may time na pumupunta sila sa China, so wala po akong amo. Pero madalas po, stay in sila mag-asawa. Yung isa po, ayaw po na naglilinis ako kapag po andito siya. Yung isa naman po, gusto pong maglinis kahit andito po siya. Kaya nahihirapan po ako pagkagising ko ng umaga, 6:30 ng umaga, hindi ko na po alam kung ano po yung gagawin ko dahil hindi rin naman po ganun kalaki yung bahay namin para linisin. Minsan nga po, habang tulog pa sila at nagkakape ako sa kusina, nagmamanya na ako kasi sinasabi ko sa sarili ko, ano na naman kaya ang gagawin ko pag nagising ang mga amo ko. Siyempre, kapag may amo po, mahirap na nakatenga tayo na walang ginagawa. Kailangan talaga ipapakita natin na busy tayo kasi nakakahiya din po kahit papaano na makita kanila na walang ginagawa. I'm sure ito din po yung ibang problema talaga ng ibang katulong dito sa Hong Kong, kasi nga po iba yung pakiramdam kapag may amo kami sa bahay, iba rin po yung pakiramdam kapag naman po kami lang po yung nasa bahay. Syempre bahay ito ni amo, hindi naman po pwede na sila yung aalis at kami ang mag-i-stay. So kapag nag-stay si amo, kailangan busy ang katulong. May mga time po na nakakaramdam ka ng pagkaumay sa trabaho kasi nga araw-araw mo siyang nililinis. Bawat sulok po ng parte ng bahay ng amo namin kailangan malinis. May mga time po na naka-schedule kung kailan ka po dapat mag-deep cleaning. Para kung maisip man na i-check ng mga amo, alam mo sa sarili mo na nagawa mo yung parte mo bilang isang trabahador na pinapasahod ni amo. Dito po sa mga amo ko ngayon ay maaga po ako namamahinga. Maaga pong gumigising pero maaga po ang pahinga. Pagka po kumain sila ng 6:30 or 7:00, once na natapos ko po lahat ng ligpitin ko sa kusina, ay pwede na po akong pumasok sa kwarto.
Gusto po ng mga amo ko na kapag nakapasok na po ako sa kwarto ko, ay isasarado ko po yung pintuan. Kapag po nagpapahinga na ako sa loob ng kwarto ko, ay hindi na po sila kumakatok kahit ano po ang maging kailangan nila sa'yo. Meron naman po sakali silang katanungan sa'yo or may nakalimutan ka na gawin, ay i-message ka na lang po nila at kinabukasan po pag duty ka na, tsaka mo na lang siya itutuloy na gawin.